Hi everyone, my name is Len Arboleda and today we're going to talk about bike commuting. Welcome to Start with 5. I hope you're all doing fine. I've lost count of how many days we have been in quarantine, but here's hoping that things will get better for all of us soon. During this pandemic, isa sa mga pinakatinamaan ng matindi is yung commute ng mga tao, especially for those na bumalik na sa kanilang mga trabaho. Kasi syempre, 'di ba, kahit yung simpleng paglabas mo nga lang papunta ng grocery, kailangan mo mag-commute. So even yun naapektuhan kahit yung mga simpleng pang-araw-araw na tasks natin. Of course, aside from the fact na yung mga transpo options are limited, syempre gusto rin ng mga tao mag-ingat by practicing social distancing as much as possible na medyo challenge kapag ka nagko-commute ka using public transportation. And this is why a lot more Filipinos have gotten into bike commuting. And this is what we're gonna talk about in this episode. How can you ensure safety on the road, lalo na kung medyo bago ka pa lang sa bike commuting. And our featured guest has some tips. So today we are gonna talk to Karl Villalonga and let me tell you a bit about him. Karl is a digital product manager. He is also a cycling enthusiast and is actually a member of the Arctic Water Bianchi cycling team, as well as the Sun Life Triathlon team. He has joined several races in the past and is a podium finisher in the Ironman 70.3 relay category. And we are definitely gonna learn a lot from him today. So let's bring him in. Hi, Karl. Hi. Hi, guys. Welcome to Start with 5. And bago tayo mag-dive into your tips, medyo magkwentuhan muna tayo about your own journey into becoming a cycling enthusiast. Ikaw ba yung tipong bata ka pa lang, yung maaga kang natutong mag-bike, or was it something na nangyari later on in life? Actually, nag-start ako, sobrang bata pa, like 4 or 5 years old. May bike na kami sa bahay. Pero nag-stop siya nung nag-elementary to high school kasi parang ayaw ng nanay ko na mag-bike ako kasi nga nung time na yon nasusugatan ako. Pag uwi ko after biking, lagi ako may sugat sa siko, sa tuhod, gano'n. So, hindi ako binili ng bike. Tapos, nag-pick up na lang ulit after college, nagtatrabaho na kasi ayaw ako bilhin, di ba? So, wala akong pambili. Pero nung nag-work na ako, nagkaroon ako ng pambili ng bike. Tapos, yun, sinubukan ko siya ulit. And tapos nun, hinikayat ako ng friend ko to do, at first, nung una pa lang, mountain biking pa yung ginagawa namin. Tapos eventually, nag-transition siya to road bike. And then, yun, I guess the rest is history. Kasi ngayon, meron na akong road bike, meron na ring mountain bike. Yung road bike kasi mostly for roads siya, based from the term. Tapos mountain biking, mostly on trails. Kasi literal, pupunta kayo sa gubat to do biking, which is, kumbaga, a different discipline sa biking, pero parehong masaya siya gawin. Pero what kept you hooked to the sport? Ano yung nakita mong benefits of biking? I guess yung pagiging hooked doon sa sport is because napasali din ako sa team, yung Arctic Water Bianchi cycling team. So ano siya, mga executives din, kumbaga yung mga hindi professional riders. So team kami, we do races, we do group rides, gano'n. So parang na-push yung momentum doon, nagtuloy-tuloy siya. And then, yun, as in hanggang ngayon, kailan ba ako nag-start mag-bike ulit was 2016 or 2015 ata. And then tuloy-tuloy na siya hanggang ngayon, almost every day, hindi ba every day, parang 3 to 5 times a week, depende kung kailan sipagin, alam mo yun. So, naging tuloy-tuloy siya. Tapos yung benefits, I guess, would be, dati kasi nag-yosi ako before ako nag-start mag-bike. So, I think one thing na nag-push sa akin to stop or quit smoking is biking. Kasi ang hirap humingi pag nag-bike ka, tapos nag-yosi ka rin. Maganda yung gising mo, lagi kang energized, ganun. When you pagpasok mo sa work, kung magbabike ka before work, mga ganun. Tapos, I guess, overall, gumanda yung health, kumbaga yung lifestyle mo, mas naging okay siya. Pag
nagjo-join ka sa mga groups na ano yung mga is it tipo na may learning sessions ba kayo? Is it just that you ride together? Well, yung sa team namin, para siyang barkada basically. So barkada kayo na mahilig mag-bike. Ganun lang. So kwentuhan, and then may tips kung paano mag-improve. Pero hindi siya like formal na may mga uh, weekly meeting, hindi siya ganun. It's more of Ah, like parang barkada lang na nagkikita every week to do group rides, ganun. Tapos kapag may birthday, minsan we go out for drinks, ganun. welcome ba yung mga medyo bago pa lang sa biking or meron bang expectation na mataas na yung level ng skill mo? Ng skill. Meron din siyang certain level of skill na dapat na attain mo na before you join. Kasi ano siya we do participate in races. Kaya kailangan ready to race ka if ever you're gonna be part of the team. Pero ang maganda dun kasi is even before masali ka dun sa group, pwede ka naman sumama sa amin para, alam mo yun, matuto ka, lumakas ka din kasama namin. Kasi like ako, nag-start ako, hindi naman ako malakas Parang nag-start ako, yung sapatos ko pa, rubber shoes, alam mo yun. So eventually, matututunan mo din siya. Ang importante lang is you put in the effort to improve. Parang yun. So you've shared with us kung ano yung benefits of biking. Ano naman yung benefits of bike commuting? Okay, so sa bike commuting, I think the number one benefit of that is reduced travel time. Lalo na ngayon sa Pilipinas, I guess sa Manila, sobrang traffic. Yung normal 1.5 hour ride mo, makakat into probably 30 minutes or 40 minutes at the max kung traffic talaga. Kasi ako, taga-Pasig ako. So, from BGC, from Sunlight to papunta sa bahay ko, sobrang traffic kasi dinadaanan namin yung Kalayaan intersection, which is yun yung I guess sobrang pinaka-traffic na lugar dito sa Manila. So yun, reduced travel time. Now that there's a pandemic and syempre yun nga, iba rin naman yung flow ng traffic ngayon, mas napapadalas ba yung pagbabike mo? Yes, actually hindi din naging mas madalas, pero ang napansin ko was mas enjoy mag-bike ngayon kasi number one, mas onti yung kotse on the road dahil nga nung nag-GCQ, hindi lahat nakakalabas. And then plus, mas marami nagbabike ngayon. As in, sobrang dami nagbabike ngayon compared to before COVID. Kasi siguro yung mga dating nagbabasketball or dating nagbavolleyball, hindi Yeah. team sports. Tapos naengganyo sila ng friends to buy a bike and then try it out. Kaya sobrang dami talaga. Kasi pag pumunta ka doon sa mga biking spots na kilala dito around Metro Manila, as in sobrang dami talagang nagbabike ngayon. At dahil dyan, let's proceed with Carl's tips for bike commuting. Tip number 1, check your bike and gear the night before your commute. Yung first tip natin is to do a bike and gear check. Very important yan dahil kailangan kumpleto yung bike natin. Ako kasi ang principle ko dapat kasi lagi kang handa. So dapat handa lahat ng gear mo, ng tools mo, ganyan. So ang ginagawa ko usually night before the ride, tinitingnan ko muna yung bike ko. Routine check lang. Tingnan mo kung inflated yung gulong mo, tama ba yung hangin, yung brakes mo ba pag pinisil mo kumakagat, very important yan. Yung kadena is may proper lubrication, hindi siya maingay pag pinepedal. And then walang loose na bolts or nuts na kang makikita. As a general rule, kapag may maingay kasi sa bike, ibig sabihin merong mali or may problema na dapat hanapin. Kung may mga tumitik-tik dyan habang ginagamit mo, dapat mo siyang tingnan, hanapin kung saan siya. And then, another thing is ensuring yung fit ng bike sa'yo is tama. Kasi usually, ang nakikita ko sa mga nagko-commute, lalo na yung mga baguhan pa lang, yung bike, hindi siya naka-fit sa'yo. It's either mataas yung upuan or mababa yung upuan. Ang problem doon is kapag hindi siya tama sa
sa height mo, sa body fit mo, hindi ka efficient kapag nagpe-pedal ka. And what it does is, mas napapagod ka kasi nga hindi efficient. Kumbaga, kung 100% yung energy na i-expend mo in pedaling, ang nangyayari siguro 50%, 60% dahil hindi tama yung fit. And then, pagkatapos nun, mas pagod ka pa kasi you're expending more effort to do the same amount of work. Parang ganun. Siguro may mga tips sa YouTube, madami yan. Search nyo lang how to properly fit your bike in YouTube. Tapos sobrang daming guide doon kasi doon lang din ako natuto. Tapos isa pa is yung riding gear. Kailangan kompleto yan. Always start from the head to down to your toes. Ano ba yung mga kailangan mo? So, gawa ka ng checklist. So, dapat may helmet ka, meron kang shades kung maaraw. Kasi pag wala ka shades, maaraw, mag-squint yung eyes mo eh. Parang mabubulag ka. So, delikado yun. And then, kailangan mo ng gloves for better grip. Kung kaya lang. Kung hindi, I guess okay lang na walang gloves. And then, yung proper riding gear. So, kung nakapang-office ka, kung mag-ride ka, pwede sigurong mag-cycling apparel ka muna para pagdating mo sa office, papalitan mo na lang yung damit mo. Pero I guess diskarte pa rin yun kung sino yung nag-ride. Kasi ako before na try ko na magpang-office papuntang work, hindi pa ako nakakalayo, bumalik ako kaagad eh. Kasi pawis na pawis ako. Hindi pala sa kaya. So kung Basa long ka agad. distance, oo, ideally Mababasa naka ka agad. yung proper cycling shorts. Di ba may shorts specific or- material? Yeah. O mga dry fit siguro pwede yun. Ayun, Basta dry anything fit. na pwede kang pagpawisan at breathable pa rin siya. Yung shoes mo, kung ano yung shoes na pinapang ride mo, dapat I guess covered siya para if ever, covered yung toes I mean, para if ever may mangyari, protected ka pa rin in a way. Kasi I guess pag commute, safety talaga yung kailangan mong priority. And then after the apparel, the gear, yung mga bike specific tools naman. So kung magko-commute ka, importante may ilaw. The more lights you have, the better. Kasi kailangan talaga ng visibility, especially at night, na hindi lahat ng street lamps natin ay bukas, kung mapapansin nyo. So, importante talaga yon. Kung maaari, maganda, meron ka sa harap, sa likod ng bike mo, sa sarili mo, sa backpack, sa helmet, sa likod, at sa harap ng helmet. Gusto ko rin i-add yung spare inner tube kapag nag-ride ka. Kasi kailangan siya kapag na-flatan ka, kaya mo siyang palitan para hindi ka magtutulak pa uwi ng bike. Kasi pag gabi or minsan walang malapit na vulcanizing shop, hindi mo siya mapapalitan. Kaya mapipilitan ka magtulak. Kaya kailangan meron ka laging dala. Pati yung hand pump para to inflate that inner tube. Ito yung canister ko ng tools. So, Bianchi nakalagay sa yung brand. So, in this canister, kasya lahat ng tools na sinasabi ko. So, meron akong tire lever. Ito yung pang pry off ng tire doon sa rim. So, sinusungkit mo lang na gano'n sa tire. So, kasya siya dyan. Ito yung, tapos meron din akong bike multi-tool. Ito siya. Para siyang Swiss knife. Meron siyang mga Allen wrench. And then mga screwdriver na pwedeng gamitin. Para pwede mong higpitan kung kuwari may nag-glue na screw, kaya mo siyang higpitan habang nag-ride ka. And then, yung sinasabi ko na inner tube, meron din ako dito. Okay. So, ito, pinapasok siya dun sa loob ng gulong and ng rim. Tapos ito yung bobombahin mo using this hand pump. Yan. Liit. So, gaganon mo lang siya up until you reach that optimal tire pressure.
Ang handy naman pala ng mga tools kasi I was thinking baka mamaya ang laki tapos ang bigat na kung Bigat. magbabike ka, bit-bit mo lahat yun, mapapagod ka. Pero it's all very handy naman pala. Pero question, kailangan ba kapag ka nagbabike commute ka, meron kang nilalaan na sabihin nating monthly budget para dun sa mga bike gear or for maintenance? Kasi 'di ba, ginagamit mo yung bike araw-araw, so baka may kailangan kang gastusin every month for maintenance. Siguro hindi naman every month. Siguro yung first month, kung wari kakabili mo lang ng bike, I suggest umili ka na rin ng mga pump, yung mga screw, yung mga hand tools, ganyan. And then yung inner tube naman kasi, kapag ginamit mo lang siya, kuwari, nabutas, tsaka mo lang papalitan. Hindi naman siya every month nangyayari. Is it also a must because you have all those tools? Ibig sabihin kailangan marunong ka rin nung konting pag-repair. Yes, definitely. Kailangan alam mo siyang gamitin. And hindi naman siya mahirap. There are a lot of bike videos in YouTube na pwede mong gamitin. Ang lagi kong go-to nung dati nung nag-aaral ako is Global Cycling Network or GCN. So type mo lang yung GCN sa YouTube tapos sobrang dami nilang tips doon that you can use. All right, and with that, let us go to tip number 2. Be confident when riding, but not too confident. Carl, can you tell us more about this? Ayan. So, kapag nagko-commute ka, kapag newbie biker ka pa lang, kailangan mong i-build up yung confidence mo in the bike. Kasi what it gives you, kapag, I guess not just in biking, but in every other sport, kailangan kumpiyansa ka dun sa ginagawa mo. Para, kumbaga, dahil alam mo na yung ginagawa mo, magiging mas confident ka. Pero dapat hindi rin too confident or hindi sobrang aggressive. Kasi I just want to share, no isang araw, so siguro dahil matagal na ako nagbabike, ang bilis-bilis ko sa traffic. Tapos biglang tumigil yung kotse sa harap ko. So parang gumanon ako sa kotse. Buti na lang, Oh my gosh. buti na nakapag-brake ako in time. So medyo, humampas lang ako pero hindi ko na-dent yung kotse. Tapos mabait naman yung driver. So hindi niya ako pinagbayad. Pero yun, I suggest to increase that confidence is to practice first riding inside your village or kung saan wala masyadong kotse or pedestrians. Mag-practice ka lang balance, ano yung feeling kapag nagbabike ka, kapag malapit ka ng sumemplang, ano yung feeling, paano mo siya mare-recover. So ganun, dahan-dahan lang, hindi kailangan mabilis. Kasi pagdating mo sa real world, ang dami ng, kumbaga sa kalye, ang dami ng factors na mag-affect sa'yo. May mga kotse dyan, may mga taong nagtatry tumawid pero hindi pala tatawid, so hindi mo alam yung gagawin mo. So, gano'n. Kailangan mo nang ma-familiarize ano yung feeling para maging kumpiyansa ka dun sa ginagawa mo. I guess, one of the things also that is very important to stress out in this tip is to practice defensive riding. Parang sa kotse din, defensive at wag aggressive. Wag mainitin yung ulo, ganun. Relax ka lang pag nagbabike ka and then focus to where you're going para hindi ka ma-throw off balance. Kasi ang bike pag bigla kang tumigil, tapos hindi ka ready dun sa gagawin mo, tatumbling ka talaga eh. It's either pagilid or pa-forward, palikod. Ganun. My gosh. Nangyari na ba sa'yo yung ganun? As in, yung nalaglag ka talaga sa bike? Oo, nangyari na to multiple times. Kasi yung pedal na ginagamit namin sa road bike, clip-on yung tawag. So, para magamit mo siya, kailangan i-engage mo muna or i-clip mo yung paa mo dun sa pedal. Tapos hindi mo siya matatanggal ng gano'n. Kailangan may movement pa na ganyan. So dati, nakakalimutan ko gawin yon pag nasa traffic light. So pepreno kaming todo. So stop na kasi, traffic light. Tapos, yun pala, naka-engage pa yung paa namin sa pedal. So ako, parang titry mo tanggalin, tapos yung pala nakakabit pa. So yun niya, tatumbling ka na sa gilid. So nangyayari Oh at my nangyayari gosh. talaga.
Pero wala ka pa namang like sobrang lalang injury because of your biking. Wala pa naman so far. Hindi pa naman ako nabalian. Wow. Mostly sugat. Sugat lang talaga. Sa tuhod, sa Wow. elbow, ganun. Considering that you've been doing it for a long time and to have that kind of a track record na mga sugat lang, I think, di ba, parang ang ano nun, ang laking bagay. Mm-mm. It means na Correct. pa-practice mo talaga itong mga tips na to, I guess. Okay. Yep. With that, let's go to tip number 3. Be vigilant of your surroundings. Carl, what's this tip about? Ayan. So, ito naman is more of kapag confident ka na sa bike, ready ka nang lumabas sa kalye from point A to point B. Ako, ang ginagawa ko is talagang sinusurvey ko yung kung saan ako pumupunta, kung saan ako dumadaan. Number one, sa road, may mga lubak ba? Meron bang humps na hindi ko alam? Kasi kapag kuwari nadaanan mo yung humps or lubak na matalim yung edges ng lubak, pwedeng ma-flat yung gulong mo or pwede kang umendo. Umendo meaning go over the handlebar ka. Kasi biglang bababa yung nose ng bike, yung front wheels. So, important yon. And then, kung saan ako pumupunta, so nakita ko na yung road. Tinitingnan ko naman ngayon, dun sa kalye, ano ba yung mga posibleng tumawid sa harap ko. Usually, may mga jeep kasi na biglang tumitigil sa harap. May pedestrian na biglang tumatawid ng hindi nakatingin. So, may mga ganung factors. Also, be aware of the blind spots. Kasi ang mga, kumbaga sa truck, kapag lumiko ka sa harap nila, hindi ka nila makikita kagad kasi mataas sila tapos ikaw mababa. And then mga cars and jeeps kasi usually hindi na, kasi ang bike kasi hindi ka naririnig. Hindi siya tulad ng motor na maririnig mo yung tambucho. Itong bike very silent. So hindi ka dinig ng ng traffic in general. So yun, kailangan mong maging vigilant dun sa gagawin nila. Magbababa ba sila or titigil ba sila sa harap mo? Tapos ano yung mga road hazards in general? Minsan kasi yung like dumi ng aso, ayaw mong daanan yon kasi mahirap maglinis, saka mabaho siya dalhin kapag hindi mo nilinisan. Lalo na kung malayo pa yung Kung babiyahin malayo mo. pa yung pupuntahan. Then tsaka pag bike kasi, at siya, since umiikot na umiikot yung gulong, tatalsik siya sa'yo, papunta sa'yo. Kasi like sa harap, tatalsik siya papunta sa'yo. So hindi siya magandang experience. So kung Ayun. sakaling hindi inaasahan may nadaanan ka, you really have to stop para linisin siya? Akong ginagawa ko, yes. I've encountered na rin yung gantong scenario. So talagang bumababa ako para linisin. Kasi ang hirap basta yun, mahirap siyang hindi linisin. So like, meron kang water. Kung ano lang yung Buhusan meron, mo. usually sa kalye kasi may mga papel or anong nakakalat eh. Doon sa pagiging vigilant, hindi lang pa-forward yung vigilance, also sa gilid. Kung may katabi kang kotse, kung may katabi kang whatever, kailangan, kumbaga naiisip mo rin nasan ka sa space na yon relative to them. Para alam mo, kumbaga in your head, kung kailangan ko bang gumilid, kailangan ko bang mag-stop. Ganun. And also, pati sa likod, kung may nakabuntot na kotse, usually kasi maririnig mo naman yan eh. May, kumbaga kung nandito siya sa likod na right side or likod na left side, maririnig mo sa tenga kung nasan sila. Kung nag-switch na lanes, maririnig mo yung sound from left to right. So, ganun. Basically, have an idea of where you are relative to them. Para, yun. Ganun yung ginagawa ko. So, sight and hearing, ginagamit ko talaga yun kapag nag-ride. Yun. Question. Kasi di ba merong iba na they have to use Waze kasi hindi nila alam yung directions where they're going. So is that advisable when you're riding a bike? Kung matagal ka na nagbabike, meaning
yung biking kumbaga innately or um, subconsciously kaya mo nang gawin, pwede mo siyang gawin. Pwede mong gawin yung mag-race ka habang nagbe-bike. Kasi meron mga attachment na pwede kang ilagay sa handlebar para yung phone kaya mo ikabit. So pwede siya. Pero kung newbie biker ka pa lang at hindi ka pa ganun ka-confident, I suggest wag mong gawin kasi ang kailangan ng focus mo nandun sa biking, hindi sa navigating. So it can be tricky kasi sometimes if you think about two things at the same time and try to do those things at the same time also. So parang feeling ko lang ma malilito yung utak mo ano yung gusto mong gawin. And magiging susceptible ka to accidents kasi nga hindi ka focused dun sa ginagawa mo. Pero ako, ang style ko, kapag meron akong gustong puntahan, uh, inaaral ko na sa ulo ko yung ruta. Kumbaga nasa utak ko na siya. Kapag naligaw ako, magsa-stop ako sa side, tapos tsaka ako siya titingnan sa phone. Ganun. So talagang mag-full stop ka na lang rather than try to magkalikot ng phone mo while riding, no? Yes, correct. Hindi, Okay. tsaka hindi mo rin alam, pag nag-phone ka while nakastop ka pala, pwede kang mahablot eh. So, isa rin pala yun sa kailangan mong i-consider na pag mag-stop ka sa isang lugar, dapat safe. Safe yung surroundings. Kaya, importante yung vigilance. Now we go to tip number 4. Anticipate others' movements relative to you. Okay, I think this is kind of related to what you were discussing a while ago. Could you please elaborate? Okay. So, kanina sinasabi natin, vigilant ka sa position ng pedestrian or traffic around you. Itong fourth tip natin is for you to anticipate kung saan sila pupunta. Kumbaga, nakita ko na may jeep ako sa left ko. I-anticipate ko na dahil jeep to, pwedeng tumigil to anytime. So pupunta ako sa kabilang side niya kapag safe na. So yun yung example na lagi kong sinasabi sa mga tao pag may mga nagtatanong. Kasi I think yun yung isa sa mga things na kapag na-keep in mind mo, magiging safe ka when you ride. Hindi lang sa jeeps, pero I guess every PUV, public utility vehicle, importante siya na i-consider. Kasi ang biking kasi dito sa Pilipinas, hindi siya ganun ka-accepted as a mode of transport. So, kumbaga yung maraming drivers hindi educated sa distance nila dapat sa bike. Usually kasi dapat 1 meter apart. Pero sa skip na mga kalye natin dito, hindi siya possible from an infrastructure level. So, ganun. Ang ginagawa ko nila is mag-ingat ka. Anticipate mo kung magbababa ba to, tatawid ba tong tao na to kagad, yung nasa likod ko ba masyadong nagmamadali at hinaharangan ko siya, ganun. Given that you have to anticipate yung movement ng mga tao, ng mga sasakyan sa paligid mo, is it advisable to be listening to music? Kasi I imagine, di ba, na when you're riding a bike, parang ang saya niya na may music ka or at least nakaka-distraction from the traffic. But considering na kailangan mo ngang mag-anticipate ng movement, would you advise against it? It depends on the rider. Ano yung comfortability niya in riding a bike. Similar to dun sa Waze kanina. Kung comfortable ka sa bike, pwede mong gawin yon. Kasi meron akong mga teammates na kaya nilang mag-bike and then mag-earphones at the same time. Pero if you must have earphones, dapat hindi yung noise cancelling. Kasi di ba may mga earphones na wala ka talaga maririnig sa labas, which is, I think, very dangerous lalo na kung bike commuting ka. Pero kung bike riding ka lang and confident ka sa surroundings mo and then onti lang yung kotse, lalo na kung holiday, pwede mo siyang gawin. Pero kung commuting ka, lalo na kung sa EDSA ka magko-commute, kasi I think yun ang fastest way to travel kung dadaan ka na EDSA. Medyo mahirap nag-earphone. So I suggest
kung commuting, wag mo siyang gawin. You were talking about being at that level of comfort and confidence when it comes to riding a bike. Pero meron bang time frame na masasabi mong na-develop mo na yung ganong skill level? Kumbaga, masasabi mo ba na in about 2 months, magaling na ako mag-bike or mas tansyado ko na yung sarili ko on the road? Well, for me, thinking about it, matagal din ako natuto. Like, for example, ako, nag-start ako ulit mag-bike 2016 hanggang ngayon, pero tumama pa rin ako sa kotse last week. Gets mo? So parang wala talagang kasiguraduhan na magaling ka na sa pagbabike. I guess ang tip doon is, ang bike kasi para siyang lifting weights eh. Kumbaga muscle memory. The more you do it, the more your body gets accustomed to it. So, yun, kung lagi mo siyang ginagawa, masasanay ka. And then, siguro walang time frame, pero siguro if you put in probably kung everyday ka magbabike, very soon gagaling ka rin. Depende rin sa tao kung paano niya ina-absorb yung learnings dun sa ride na yun. Okay. Let us now go to tip number 5. Don't stay too close to the sidewalk. Medyo natatawa ko ng slide kasi this is something I see all the time on the road. But why should they not do this? Okay. So, ito very important sa commuting, itong tip na to. Kasi kapag masyado kang malapit sa sidewalk, or sa gilid, sa right side mo, ang tendency ng mga motorista kasi is sumingit doon sa space mo on the left. Ngayon, kapag may kotse doon sa kabilang lane nila, magiging sobrang masikip yun for you. Ang tendency nun is mapinahan ka or matamaan ka ng slide, which will cause you to be off balance a bit. So, delikado yon. So, ang ginagawa namin, kapag nag-ride kami, may ample space kami sa right side namin para kapag kunwari may gustong mag-pass doon sa likod namin, talagang mag-e-effort siya to overtake the bigger lane. Hindi niya isisingit yung sarili niya kasi in the first place, hindi siya kasya. Or kung isisingit niya talaga, tatamaan niya kami. So, usually naman kapag a motorist ganon, ginagawa naman nila, nag-leave talaga sila ng space. So, kumbaga, from your perspective, wag mo sila bigyan ng reason to overtake yung nang alangan. Kaya, yun. Tsaka also, kapag may space ka sa gilid, sa right side mo, kapag kumbaga may nangyari dito sa left side mo, kayang-kaya mo may space ka pa para gumilid to your right side. Kapag kasi sobrang dikit mo na sa right side mo, doon sa sidewalk, pag gumilid ka, tatama ka na doon sa sidewalk. So, pwede ka sumemplang kasi yung sidewalk mataas, di ba? Yung gulong kasi ng bike, hindi niya usually kayang hakbangan yon kapag nag-steer ka lang towards that. So yun. On that note, ano yung masasabi mo doon sa mga bike lanes na, 'di ba, we're seeing a lot more local governments putting up mga bike lanes. Ano yung sentiment ng mga bikers like you about this? Is it enough? Is it kumbaga well planned ba yung mga bike lanes na ganyan na encounter mo? For me, hindi talaga siya magiging enough, lalo na para lang siyang para lang siyang temporary solution yung mga bike lanes natin dito. Kumbaga hindi siya built-in doon sa mindset nung gumagawa ng kalye, nung ginawa nila yun. Kaya kung makita mo yung mga bike lane, parang kumukuha lang sila ng space doon sa main road, which is on a normal day congested na nga siya with that number of lanes. Yeah. Tapos lalagyan mo pa ng bike lane. And I guess kasi sa Pilipinas, hindi as I said kanina, hindi siya talagang, kumbaga, top mode of transportation. Not unlike sa ibang bansa na biking-centered talaga sila. Pero okay lang yun kasi at least the LGUs are doing things about it. Lalo na nakita ko sa EDSA,
before talaga walang bike lane, di ba? Pero ngayon Yeah. nilagyan nila. And I think it helps din yung mga regular commuters. Kaya lang, I think ang kailangan pang gawin dyan is more education and awareness to the Yeah. motorist. Kasi lalo na yung mga nagmomotor, yung bike lane ginagamit nila para siguro mas mabilis, di ba? Pag nakamotor. Pero they have to keep in mind na ngayon kasi ang hirap, wala ng public transportation and they have to parang give space to those na ang only mode of transportation is biking. So Yeah. I guess they have to keep it safer for them. Mm-hmm. Lalo na mas mabilis I sila, mas malaki sila, ganun. We're taking baby steps with the itong mga ano na to, no, itong mga bike lanes na to. But I guess you're correct in saying talaga na more education pa para we all can be harmonious on the road. Kasi di ba meron iba na naiinis, meron iba na bakit ba kasi sila nasa EDSA or something like that. So, kailangan lang ma-educate siguro din sila. Okay. On that note, let us move on to, dahil napaka-generous ni Carl, hindi lang siya start with 5, kundi start with 5 plus 1. And our 5 plus 1 tip is communicate. Yeah. How do you do this when you're on the road, Carl? Yan. Okay, communication is key to let everybody know or the pedestrian or traffic around you know where you want to go or where are you in that space na sinasabi natin kanina na to be vigilant about. Kasi nga, sabi ka kanina, yung bike, kapag ginagamit mo, hindi siya maingay. More often than not, hindi ka naririnig because mas maingay yung motor, mas maingay yung kotse sa tabi nila. Tapos yung mga tao, kapag on the simple pedestrian lang naman, hindi ka rin nila marinig kasi maingay yung bus, maingay yung tricycle, ganun. So, kami, ang ginagawa namin, pag may jeep sa right side namin, sumisigaw kami ng bike, 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 ganun. Para talagang, kumbaga, i-affirm or ano ba tawag doon? I-emphasize yung i-assert yun. Tama. Sorry, English. I-assert yung space namin relative to them. So, ganun. I guess it can be any phrase. Pwedeng hindi bike, pwedeng sumigaw ka lang. Ganun. Nandito ako. May bike dito. Parang nakakalito yata yun, Carl. Baka akalain naghahamon ka ng away. Oo nga. Yan. Sabihin mo lang, bike, bike. Ganun. Lalo na kung may kasi nga, yung mga PUV, hindi nila lagi nakikita yung bike for some reason. Bigla lang sila nagsiswerve. Hindi sila tumitingin first before turning, gano'n. So, para maiwasan yun, misigaw kami, ganyan. Bike, may bike dito. Op, 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 gano'n. So, meron kang verbal communication, pero pwede ka rin mag-hand signals. Pwede kang kuwari, hindi siya kita pero kunwari magle-left ka, pwede kang gumanon, or right, pwede kang gumanon, or kung titigil ka, pwede kang gumanon sa likod mo. So, usually naman nare-recognize siya ng mga tao. Pero, I guess kung hindi nila ma-recognize, isa yun sa mga kailangan talaga education sa mga motorist natin. All right, there you go. Carl's 5 plus 1 tips. Let us do a quick recap. Number 1, check your bike and gear the night before your commute. Number 2, be confident when riding but not too confident. Number 3, be vigilant of your surroundings. Number 4, anticipate others' movements relative to you. Number 5, don't stay too close to the sidewalk. And number 6, communicate. Thank you so much, Carl, for sharing your tips, your experiences on the road. And I'm sure magiging helpful to dun sa mga interesado na subukan ng mga bike commuting. And hopefully, it does become, part of the normal kapag pwede nang ulit lumabas yung mga tao. Sana mas marami pang ma-engage or mag-explore ng bike commuting. Meron akong tanong, last question before I let you go. Ano yung wish list mo when it comes to the growing biking community in the Philippines? Like in terms of the road, in terms of the people? I guess, i-respect pa rin natin yung rules ng road. I-respect natin yung traffic signs. I-respect natin yung mga motorista. Wag natin kainin yung lanes nila. And then,
siguro in general, it's a good thing nga na sabi natin kanina may mga bike lanes na binubuo. So sana mag-progress yon in such a way na sa mga future infrastructure developments, makonsider nila yung bike. Tapos sa mga malls, sana kapag nagbalik na yung after the new normal, yung talaga makakabalik na tayo from the pandemic, sana maging bike-friendly yung spaces in a way na pwede ka mag-park ng bikes and hindi kasi sitahin ng guard na sir, bawal kayo dyan. Sir, bawal bike dito. Kasi usually, ganun yung feedback na nakukuha namin. Lalo na kapag, kunwari, magpupunta kami ng isang kainan, ganun. So, magpapark kami ng bike sa labas. Hindi pwede dito, hindi pwede dyan. Just to sum it up, is to respect, for bikers to respect the rules of the road. Kasi hindi naman siya nagbabago. Dumami lang yung nagbabike. Kaya importante na kumbaga share the road pa rin. And then for public spaces to be more bike friendly than before. And siguro for people in the infrastructure industry to recognize that bikes will be I guess be more in demand ngayon after the pandemic. Thank you so much, Karl. With that, we close today's show. Maraming salamat. Very insightful and very helpful. Napaka-practical ng mga tips. And I'm sure that we will be helping out a lot of bike commuters who are tuned in to this show. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed and learned from today's episode. This has been Len Arboleda together with Karl Villalonga. Thank you so much, everyone, for stopping by.